Ito ang pangalawang pagkakataon na naantala si Leng Xiaoteng nang hinahalikan niya si Guning, at labis siyang nalungkot. Haha! Humagalpak ng tawa si Guning nang makita ang malungkot na mukha ni Leng Xiaoteng, ngunit sinagot pa rin niya ang tawag ng walang atrasan. Ang tawag ay mula kay Ning Changkai at iniulat niya ang mga numero ng benta ngayon kay Guning. Bagamat mas mababa ang benta sa hapon kaysa sa umaga, malaki ang kinikita nila ngayon. Ito ay lubos na naiintindihan dahil marami sa mga kaibigan ni Guning ang dumating upang bumili ng mga produkto sa umaga, at sila ay napakamapagbigay sa mga customer. Bilang karagdagan, para sa mga produkto ng pangangalaga sa balat. Maliban sa mga maskara sa mukha, nagtataglay para makita ng mga customer kung karamihan ay angkop o angkop ang mga ito, kaya bumili lamang ng isang set para subukan. Ang parmasya ay gumawa din ng 12,000 yuan ngayon. Ito ay medyo magandang resulta ng walang anumang advertising. Karaniwan. Ang isang tindahan ng mga produkto ng skincare ay maaaring kumita ng ilang 12,000 yuan ng pinakamaraming sa pagbubukas, ngunit sila ay kumita ng higit sa 300,000 yuan. At ang isang parmasya ay maaaring kumita ng higit sa 10,000 yuan, ngunit sila ay kumita ng higit sa 40,000 yuan. Bilang karagdagan, ang Colaine Pharmacy at Kuzi Store ay mga direct sale na tindahan, at ang Guning ay maaaring kumita ng mas malaki sa pamamagitan ng pakyawan sa hinaharap. Binalak ni Guning na magbukas ng mas maraming retail na tindahan ng Colaine at Kuzi at Ning Changkai ang mamamahala dito. Sinabi ni Ning Changkai kay Guning na ang mga produkto na ihahatid sa CTF ay nakaimpake na. Ipapakarga sila bukas ng umaga, at tinanong niya kung gusto niyang suriin ito. Naisip ni Guning na hindi na kailangan, dahil naniniwala siya na kakayanin ito ni Ning Changkai ng maayos. Mga ad ng Pub Future. Matapos ibaba ang tawag, muling pinindot ni Leng Xiaoteng si Guning, ngunit muli siyang pinigilan ni Guning nang simulan niya itong halikan. Maghintay lang ng saglit. Iyon na ang ikatlong beses na naantala si Leng Xiaoteng, at labis siyang nadismaya. Gayunpaman, nagmamalasakit siya sa damdamin ni Guning, kaya hindi niya ito pinilit na makipagtalik sa kanya. Anong mali? Nakalimutan kong mag-book ng plane ticket. Kailangan kong lumipad sa CTB bukas dahil bukas na ang branch ng Jade Beauty Jewelry, sabi ni Guning. Bagamat inasikaso na ito ni Zhou Zhenghong, kailangan niyang bumalik dahil siya ang amo. Sasamahan kita. Kailangang sumama sa kanya ni Leng Xiaoteng dahil ito ay isang kaganapang kaganapan. Tumayo siya mula sa katawan ni Guning at kinuha ang kanyang telepono para mag-book ng mga tiket sa eroplano para sa kanila. Mas mainam na mag-book ng mga tiket sa eroplano ng maaga hanggat maaari. Sandali, kailangan kong tanungin si Wenxin kung babalik siya sa atin bukas, sabi ni Guning, at tinawagan si Cao Wenxin. Magbubukas na ang tindahan ni Guning, at sinabi ni Cao Wenxin na dadalo siya sa seremonya ng pagbubukas nito, gayon din ang Jinbei. Sa makatuwid, nag-book si Leng Xiaoteng ng 4 na tiket sa eroplano. Ang flight ay aalis ng 1:50 PM bukas, kaya maaari silang umalis sa airport pagkatapos ng tanghalian. Pagkatapos mag-book, muling pinindot ni Leng Xiaoteng si Guning, ngunit muli siyang itinulak ni Guning palayo. Naisip niya na dapat niyang tawagan sina Gao Yi at Qiao Ya ngayon para malaman kung ano ang takbo ng lahat sa kanila. Parehong mahusay sina Gao Yi at Qiao Ya, kaya naayos na nila ang lahat ng kailangan nilang gawin. Sinabihan sila ni Guning na makipagkita sa kanya kapag nakalaya na sila. May iba pa ba? Tinitigan ni Leng Xiaoteng si Guning na may pagbibitiw na tingin. Nang marinig iyon, natuwa si Guning. Wala. Magsimula na tayo. Mga ad ng Pub Future. Sa sandaling sinabi iyon ni Guning, direktang idiniin siya ni Leng Xiaoteng sa kama at sinimulang habarin siya. Kasabay nito, nakikipag-chat pa rin si Cao Wenxin kay Jinbei sa ospital. Walang binanggit sa kanilang dalawa ang nararamdaman nila sa isa't isa, bagkus ay nag-uusap lang sila. Noong 11 ng gabi, kinailangan ni Cao Wenxin na bumalik sa hotel, dahil hindi nararapat na manatili siyang mag-isa kasama si Jinbei sa isang silid.
Sa katunayan, maayos na si Jinbei pagkatapos niyang ipahid ang likidong gamot na ibinigay sa kanya ni Guning. Ngunit sinabihan siya ng doktor na manatili sa ospital ng isang araw kung sakaling lumala ang kanyang sugat. Magkakaroon siya ng isa pang CT scan bukas ng umaga, at maaari siyang umalis sa ospital kung walang problema sa kanyang sugat. Ligtas ba para sa iyo na bumalik mag-isa? Nag-aalalang tanong ni Jinbei. Ayos lang. Ang hotel ay mag-aayos para sa isang kotse na susando sa akin, sabi ni Cao Wenshin. Nang marinig iyon, napagtanto ni Jinbei na ang Huangdeng Hotel ay uri ng negosyo ng pamilya ni Cao Wenshin. Hindi na stress si Jinbei sa pagharap sa kakaibang background ng pamilya ni Cao Wenshin, dahil isa rin siyang kagalang-galang na opisyal ng militar sa hukbo. Bukod sa mataas na ranggo niya sa hukbo, marami rin siyang kayamanan. Bagamat hindi siya maihahambing sa pamilyang Tang, hindi siya mas mahirap kaysa sa pamilyang Cao, kaya maaari silang maging magkatugma ng maayos. Napakataas ng mga gantimpala ng kanilang mga misyon. Maaaring hindi sila makakuha ng malaki kung mahuli nila ang mga pangkalahatang mamamatay tao. Ngunit makakakuha sila ng mayayamang pabuya kung sumairas sila sa isang kartel ng ilegal na droga o mahuli ang mga tao na nagnanakaw ng mga kultural na labi pati na rin ang mga trafficker ng armas. Ang mga ilegal na grupong iyon ay may toneladang pera para patakbuhin ang kanilang ilegal na negosyo. Hanggat nahuli sila, kukunin ng gobyerno ang kalahati ng kanilang mga ari-arian, at ang kalahati ay hahatiin sa Red Flame. Halimbawa, ang isang pinuno ng isang kartel ng ilegal na droga ay maaaring magkaroon ng 12-12 bilyong yuan sa kayamanan. At ang mga nakatupad sa gawain ng paghuli sa ulo ay maaaring ibahagi ang kalahati ng kanyang kayamanan. Sa makatuwid, ang bawat miyembro ng Red Flame ay sobrang mayaman. Si Cao Wenshin ay naligo nang bumalik siya sa hotel. Gayunpaman, hindi siya makatulog, ngunit patuloy na iniisip kung ano ang nangyari ngayon kay Jinbei. Siguradong gusto na niya si Jinbei ngayon, pero hindi pa malalim, kaya hindi siya sigurado kung gusto niya itong maging boyfriend. Bukod pa rito, curious siya sa nararamdaman nito para sa kanya. Sa gabing ito, halos hindi rin nakatulog si Jinbei, dahil iniisip din niya si Cao Wenshin. Bagamat alam niyang gusto niya si Cao Wenshin, nag-atubili siyang ipagtapat ang pagmamahal dito bago niya matiyak na payag ito sa kanyang kasintahan. Bandang 12 ang prime time ng isang bar. Si Leng Xiaojia at ang kanyang mga kaibigan ay aktwal na uminom ng kaunti sa music bar, ngunit wala sila ng marami. Alam nilang magsasaya sila sa pangalawang bar, kaya nanatili silang matino. At ngayon, nag-adjourn sila sa isang nightclub para simulan ang second round ng inuman. Ilang mga kaibigang lalaki ang nag-imbita sa kanila na magsaya rito, at ang mga lalaking iyon ay pawang mula sa mataas na lipunan tulad nila. Mayroong iba't ibang grupo ng mga nakababatang henerasyon sa mataas na lipunan na hindi nagustuhan sa isa't isa. At karaniwan ay nakikipagkaibigan lamang ang isa sa iba sa parehong grupo bilang kanilang sarili. Alam na alam nila ang mga salungatan sa iba't ibang grupo at pinaalalahanan sila ng nakatatandang henerasyon na mag-ingat din, kaya hinding-hindi sila makihalubilo sa mga tao mula sa kabilang grupo. Kahit na pinananatili nila ang isang relasyon sa kanilang mga kaaway, ito ay dapat na isang masama. Dahil magkaibigan sila, marami silang mga sikreto sa isa't isa. Kung ang isang tao ay nakipagkaibigan sa mga nakababatang henerasyon mula sa magkasalungat na grupo, sa sandaling nagsimulang lumaban sa isa't isa ang nakatatandang henerasyon, hindi maiiwasan na ang kanyang mga lihim ay magiging bala sa kamay ng kanilang mga kaaway. Napakaingay ng bar at puno ng mga makukulay na ilaw na gumagalaw. Ang mga kalalakihan at kababaihan sa dance floor ay baliw na iginagalo ang kanilang mga baywang at nanginginig ang kanilang mga butis, na parang bukas ang huling araw ng kanilang buhay. Bagamat maagang tagsibol, malamig pa rin sa labas. Sa nightclub, gayunpaman, ito ay palaging tag-init, at lahat ng mga kababaihan ay nakasuot ng masikip, sensual na mga damit na tag-init. Ang mga air conditioner sa isang nightclub ay naka-on sa lahat ng oras, kung hindi, walang sino man ang handang magsaya rito.
Mga ad ng Pub Future. Nagpalit din ng damit si Leng Xiaojia at ang kanyang mga kaibigan at nagsuot ng maikli, masikip, sexy na damit na may makapal na makeup. Iba na talaga ang itsura nila ngayon. Kanina, sila ay mga matikas na babae, ngunit ngayon sila ay mga maiinit na babae na naghahanap ng mga mapagmahal na pakikipagsapalaran sa nightclub na ito. Si Xi Yanyan ang sexist sa kanila, at napakaikli ng kanyang damit kaya madaling makita ang kanyang underwear sa sandaling yumoko siya ng kaunti. Iyon talaga ang gusto niya. Si Leng Xiaojia ay talagang mas maganda kaysa kay Xi Yanyan, ngunit mas maganda si Xi Yanyan kaysa sa kanya. Nang pinagpag ni Xi Yanyan ang kanyang magandang wine red na buhok na may malalaking kulot, hindi mabilang na mga lalaki sa paligid ang naakit sa kanya. Hey, beauties, gusto mo bang uminom? Lumapit ang isang magandang lalaki at nakipag-usap sa kanila. Sorry, busy kami ngayon. Pwede tayong mag-inuman mamaya, sabi ni Xi Yanyan na may kasamang sexy ngiti. Napakabait niya kaya hindi man lang naiinis ang lalaki. Maya-maya, naglakad na sila papunta sa booth na pinabook ng mga kaibigan nila. May 3 lalaki at isang babae na nakasuot ng skin-tight red mini dress na halos lalabas na ang boobs. Nakipagtalik siya sa lalaking nakaupo sa tabi niya sa harap mismo ng lahat. Ito ay karaniwan sa isang nightclub. Bagamat si Leng Xiaojia at ang kanyang mga kaibigan ay hindi madalas magsaya sa mga nightclub, hindi rin sila bihirang bisita, kaya't nakasanayan na nila ito. Nako, nagsasaya na sila. Nagbiro si Xi Yanyan nang walang kabalintunaan. Nang marinig iyon, tumigil ang lalaki at ang babae at tumingin kay Xi Yanyan. Inalis ng babae ang kanyang buhok sa kanyang dibdib at maangin na sinabi. Hindi mo lang alam kaya huwag mo itong ilagay na parang nakakagulat. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Euro Els1N. Isipin mo ang reputasyon mo. Bakit hindi ka kumuha ng kwarto at pagkatapos ay magagawa mo ito kahit anong gusto mo? Sabi ni Xi Yanyan. Namuhay si Xi Yanyan sa isang malaswang sekswal na buhay. Upang maging partikular. Kakaunti ang mayayamang bata na walang maraming kasosyo sa seks. Ngunit ang ilan sa kanila ay susubukan na makaakit ng kaunting pansin hanggat maaari sa kanilang mga pag-uugali kung sakaling magdulot ito ng kabuluhan. Mga ad ng Pub Future. Si Leng Xiaojia at Qin Biexen, sa kabilang banda, ay walang kasing daming kapareha na sekswal na gaya ni Xi Yanyan, kaya nagawa nilang mapanatili ang magandang reputasyon sa ngayon. Hoy, maligayang pagdating. Halika at maupo ka na. Agad namang tumayo ang isang gwapong lalaki at niyaya silang umupo sa tabi niya. Hello, beauties, kanina pa. Isang matangkad at gwapong blonde na lalaki na may magagandang katangian ang sumalubong sa kanila. Smith, kailan ka dumating dito? Nang makita ang lalaki, parehong nasa sabik sina Xi Yanyan at Qin Biexen, ngunit nakaramdam si Leng Xiaojia ng kaunting pagkabalisa sa pagdampi ng kahihiyan sa kanyang mukha. Tumingin si Smith sa kanila, ngunit ang kanyang atensyon ay nakatuon kay Leng Xiaojia habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-ibig. Kadadating ko lang ngayon. Niyaya ka ni Do na magsaya, kaya hindi ko sinabi sa iyo para sorpresahin ka. Si Do ang gwapong lalaki na nagyaya sa kanila na maupo sa kanya. Sa katunayan, natatakot si Smith na hindi dumating si Leng Xiaojia, kaya sinabi niya kay Do na ilihim ito. Bakit siya matatakot doon? May sikreto sa pagitan nila, kaya nahihiya at hindi mapalagay si Leng Xiaojia sa tuwing nakikita siya nito. Ito ay isang malaking sorpresa. Tumawa sina Xi Yanyan at Qin Biexen. Pagkatapos, nagsalin si Do ng inumin para sa kanila. Nagklink sila ng baso at ibinaba ito bilang simula ng gabi. Si Leng Xiaojia at ang kanyang mga kaibigan ay medyo lasing pagkatapos uminom ng labis, ngunit malay pa rin sila. Sa sandaling ito, lumipat si Smith upang maupo sa tabi ni Leng Xiaojia. Sa ilalim ng epekto ng alak, hindi nabahala si Leng Xiaojia. Lumapit si Smith sa tainga ni Leng Xiaojia at sinabi sa mahinang boses, "Aalis ka ba sa akin ngayong gabi?" Ang kanyang mainit na hininga sa paligid ng tainga ni Leng Xiaojia ay nagpasigla sa kanya.
at isang dampi ng liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, ngunit tinanggihan pa rin niya, sa tingin ko ay hindi ito magandang ideya. Nakuha ni Smith ang dampi ng liwanag sa mga mata ni Leng Xiaojia. He smiled and said in his husky voice, "You know you don't need to restrict yourself. Dapat mong palayain ang iyong sarili sa halip. Alam mo ang saya-saya natin dati. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam at hindi kita pipilitin." Ang mga salita ni Smith ay yumanig sa paniniwala ni Leng Xiaojia. Siya ay talagang napakahusay sa kama, at siya ay medyo guman dito, ngunit siya ay nag-aatubili na panatilihin ang isang sekswal na relasyon sa kanya. Kung malaman ito ni Jiang Roikan, malamang na hindi niya ito tatanggapin. Bagamat matangkad, malakas at gwapo si Smith, walang gaanong pagmamahal si Leng Xiaojia sa kanya. Tsaka, nakipag-divorce siya at imposibleng ligawan siya nito, dahil akala niya ay napakahiya. Minsan na silang natulog sa isa't isa dahil lasing siya at nakaramdam ng kalungkutan noong araw na iyon. Nang makitang nayanig ang paniniwala ni Leng Xiaojia, ipinagmamalaki ni Smith ang kanyang sarili. "Balita ko single ka pa. Dahil wala kang kasintahan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Wala itong kinalaman sa pagtataksil." Naisip ni Leng Xiaojia na may katuturan ito at gusto rin niyang makaganti kay Jiang Roikan. Bilang karagdagan, siya ay naakit din, kaya siya ay sumang-ayon, "Oo naman." Natuwa si Smith nang marinig ang sagot ni Leng Xiaojia. Sa katunayan, bagamat nagustuhan ni Smith si Leng Xiaojia, interesado lang siyang makipagtalik dito, at walang intensyon na magkaroon ng seryosong relasyon sa kanya. Iniwan siya ng dati niyang asawa dahil niloko siya nito. Sa mga mata ni Smith, kailangan niyang mamuhay habang bata pa siya, dahil wala na siyang sapat na lakas para makipaglaro muli kapag siya ay matanda na. Bukod dito, mayaman siya, at kayang-kaya niya ito. Naiintindihan din niya na hindi siya gusto ni Leng Xiaojia. Ngunit sa halip ay nagustuhan niya ang kanyang mga kasanayan sa kama, nakatanggap-tanggap para sa kanya, dahil hindi na niya kailangang managot para dito. Hindi nagtagal ay umalis si Xi Yanyan kasama ang isang gwapong binata. Lasing na lasing si Qin Biexen at pinabalik ni Do. Sa huli, si Leng Xiaojia at Smith lang ang naiwan doon. "Samahan mo pa akong uminom. Hindi pa ako sapat." Wala sa magandang mood si Leng Xiaojia, kaya gusto niyang maibsan ang kanyang sakit sa pamamagitan ng pag-inom. "Bakit hindi? Ngunit sa palagay ko mas mabuting huwag kang uminom ng labis, o hindi mo mararamdaman ang kaguluhan sa ibang pagkakataon," sabi ni Smith. Ayaw niyang makipagtalik sa babaeng lasing, babae ang gusto niya. Pagkasabi nun, tinakpan niya ng palad niya ang binti niya, saka itinaas ang palad niya sa V ng legs niya. Mga ad ng pub future. Tumanggi si Leng Xiaojia, ngunit sabay na sinabi ni Smith, "Hindi mo ba naisip na ito ay lubhang kapana-panabik? Walang makakapansin." Tumigil sandali si Leng Xiaojia, at nagsimulang makaramdam ng pagkasabik. Umupo sila sa pinakamalalim na sulok na may mga tassel na naghihiwalay sa kanila sa iba. Madilim ang ilaw at may table sa harap nila kaya imposibleng may makapansin sa kanila. Kaya naman, hindi na siya pinigilan ni Leng Xiaojia. Gayunpaman, mahigpit na nakasara ang kanyang mga binti. "Buksan ang iyong mga binti ng mas malawak, para makalipat ako," sabi ni Smith. Makalipas ang ilang saglit na paglalandi at paghipo, pareho silang napukaw ngunit hindi ito ang tamang lugar para makipagtalik dito, kaya nanatili silang kalmado at uminom. "Tingnan mo, talagang matapang sila." Sumilip si Smith sa susunod na mesa, at tumingin si Leng Xiaojia. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3LB1N. Ibinaba ng isang babae ang kanyang ulo sa pagitan ng mga paa ng isang lalaki. Bagamat hindi niya ito makita ng malinaw, naunawaan niya ang kanilang ginagawa sa unang tingin. Tila nag-e-enjoy ang lalaki, at may iba pang mga tao sa kanilang paligid na malakas na nagbibiro. Mula sa kanilang usapan, nalaman ni Leng Xiaojia na naglalaro sila ng Truth or Dare, at natalo ang babae sa isang round.
Sobra ito sa mga mata ni Leng Xiaojia, hindi niya kayang gawin iyon. Pagkaraan ng maikling panahon, umalis si Leng Xiaojia kasama si Smith. Nakapag-book na si Smith ng kwarto sa isang malapit na hotel, kaya hindi nagtagal ay dumating na sila. Sa malakas na tunog, kinatok ni Smith ang pinto at inihagis si Leng Xiaojia sa kama. Hindi naman masakit, dahil sobrang lambot ng kama. Walang pag-aalinlangan, idiniin ni Smith ang kanyang katawan sa kama. Kinabukasan, bumangon si Jiang Roycan para tumakbo sa umaga gaya ng dati, ngunit wala pa rin si Guning. 3 araw na ang nakalipas. Iniiwasan ba niya siya? Kumain siya kasama si Guning kahapon, ngunit nagkataon lang. Ang pagtakbo sa umaga, gayunpaman, ay iba dahil sinabi sa kanya ni Guning na ito ay kanyang regular na ehersisyo, at sinabi niya sa kanya ang parehong bagay. Gayunpaman, 3 araw nang wala si Guning. Marahil ay abala siya, ngunit posible rin na huminto siya sa pagtakbo upang maiwasang makilala siya. Mga ad ng Pub Future. Tinawag ni Cao Wenxin si Jinbei nang bumangon ito, at tinanong kung ano ang gusto niyang kainin. Umaga pa noon, kaya gusto ni Jinbei na kumain ng congee. Pagkatapos ay dinala ni Cao Wenxin si Congee upang bisitahin siya sa ospital bago pumunta si Jinbei upang gawin ang CT scan. Noong 10 ng umaga, lumabas na ang mga resulta at maayos na si Jinbei, kaya maaari na siyang umalis sa ospital ngayon. Magkasamang pumunta sa parking lot sina Cao Wenxin at Jinbei. Sa hindi kalayuan, si Yu Wenkang ay may dalang lunchbox na naglalaman ng kanilang mga pagkaing inihanda ni Yu Wenjing para sa Jinbei. Medyo nahihiya si Yu Wenkang nang makita si Jinbei, at magalang na tumanggo si Jinbei sa kanya habang sumakay siya sa kotse. Si Cao Wenxin ay nagmaneho ng isang Maserati na walang higit sa $1,000,000. Isa itong eksklusibong kotse para sa senior management ng Tangwang Group. Kaya naman, nang makita ni Yu Wenkang ang logo ng sasakyan, nagulat siya. Kung ang babaeng ito sa harap ng kanyang mga mata ay marunong magmaneho ng ganitong karangyang kotse, tiyak na ipinanganak siya sa isang napakayaman na pamilya. Talagang umaasa siya ngayon na makikinig si Yu Wenjing sa kanya at tumigil sa panggigipit sa babaeng ito. Pagdating nila sa hotel, tinawagan ni Cao Wenxin si Guning. Kakaalis lang nina Guning at Leng Xiaoteng, kaya sinabihan niya si Cao Wenxin na umorder muna. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis sa lugar ng bahay, napansin nina Guning at Leng Xiaoteng na may humahabol sa kanila. Labis na hindi nasisiyahan si Guning, dahil maraming beses na siyang na-stalk nitong mga araw na ito, ngunit hindi niya alam kung siya o si Leng Xiaoteng ang target sa pagkakataong ito. Lumingon siya at ginamit ang kanyang jade eyes. May 2 lalaki sa kotse sa likod nila, at pareho silang may mga baril, kaya naisip ni Guning ang mga bounty hunters. Nag-aalala si Guning, ngunit hindi niya masabi kaagad kay Leng Xiaoteng, kung sakaling magdulot iyon ng kanyang hinala. Sa tingin ko mas mabuting magmaneho tayo sa isang malayong lugar at harapin muna sila, sabi ni Guning. Kung normal lang silang stalker, hahayaan na lang nila, pero halata naman na killer ang 2 lalaking iyon. Ganon din ang ideya ni Leng Xiaoteng, kaya pinaandar niya ang sasakyan papunta sa isang malayong lugar. Walang kaalam-alam ang 2 lalaking sakay ng sasakyan sa likuran nila na nakalabas na sila, at naramdaman pa nila na malaking pagkakataon ito para patayin sila sa malayong lugar. Bagamat hindi ipinapadala masabi ni Guning kay Leng Xiaoteng na mayroon silang mga baril, maaari niyang imungkahi ito. I wonder if they aim to hurt me or you, but either way, dapat tayong mag-ingat. Malamang may mga kutsilyo o baril sila. Tama ka, sumang-ayon si Leng Xiaoteng. Nang magmaneho sina Leng Xiaoteng at Guning patungo sa isang kalsadang may kaunting traffic, bigla na lang inihinto ni Leng Xiaoteng ang sasakyan. Nagkunwari silang umaandar ang makina, at bumaba ng sasakyan para tingnan ito. Nang makita iyon, huminto ang 2 lalaki sa likuran nila at iniwan din ang kanilang sasakyan. Hoy, may maitutulong ba ako? Tanong ng isa sa kanila. Sinubukan nilang lapitan sila. Salamat, sabi ni Leng Xiaoteng,
at naglakad ang dalawang lalaki papunta sa kanila. Nang makalapit sila, bigla nilang inatake sina Guning at Leng Xiaoteng. Gayunpaman, parehong handa na sina Guning at Leng Xiaoteng, kaya nag-react sila sa loob ng 1 segundo. Natigilan ang dalawang lalaki dahil hindi nila inaasahan na magiging ganoon kabilis ang mga ito, pero patuloy pa rin ang pag-atake sa kanila. Huminto lahat ang mga taong dumaan sa kalsadang ito at kinunan ang laban. Gayunpaman, wala sa kanila ang naglakas loob na lumapit, kaya hindi malinaw ang kanilang mga mukha sa video. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa end of Euro LB1N. Agad ding tumawag ng pulis ang ilan sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga pumatay ay hindi nakakuha ng anumang kalamangan, ngunit si Leng Xiaoteng at Guning ay nabigo rin na makontrol sila. Sigurado na ngayon si Guning na dapat silang mga bounty hunters. W. Mga ad ng Pub Future. Sa pagkamangha ng mga pumatay, si Leng Xiaoteng at Guning ay mas mahusay kaysa sa kanila sa isang labanan. Kaya naman naglabas sila ng baril. Nang makita iyon, sumugod sina Leng Xiaoteng at Guning para pigilan sila. Hindi rin mahina ang mga mamamatay tao, ngunit nabigo silang mapuntirya ng tumpak. Sa sandaling ipinakita nila ang mga baril, karamihan sa mga nanunood ay umalis, at iilan lamang ang nanatili upang manood, ngunit lahat sila ay nanatili sa malayo. Sa maikling panahon, bumunot si Guning ng punyal at pinutol ang isa sa mga palso ng mamamatay tao ng napakalakas. Sabay-sabay na nahulog ang baril mula sa kanyang kamay, at sinipa ito ni Guning. Labis na nagulat ang pumatay, dahil hindi niya nakita kung kailan at saan hinugot ni Guning ang punyal. Ang mamamatay tao na ito na wala ang kanyang baril ay halos hindi katugma ni Guning at napakadali para kay Guning na talunin siya ngayon. Para kay Leng Xiaoteng, mas magaling pa siya at mas karanasan kaysa kay Guning sa isang laban. Walang pag-aalinlangan niyang na-dislocate ang braso ng isa pang mamamatay tao at inagaw ang baril, saka sinipa sa tuhod ang mamamatay tao kaya napaluhod ang mamamatay tao at hindi na makatiis. Kasabay nito, mabilis na nakontrol ni Guning ang killer na lumalaban sa kanya. Nagulat ang lahat sa paligid. Nahuli nila ang dalawang killer na may mga baril sa loob lamang ng ilang minuto. Bagamat mas magaling si Leng Xiaoteng kaysa kay Guning, mas humanga pa rin ang mga tao kay Guning dahil siya ay isang payat na batang babae. Sa kanilang mga mata, ang mga babae ay palaging mahina, ngunit ang ginawa ni Guning ay lubos na nagbago ng kanilang mga opinyon. Sabihin mo sa amin. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Malamig na tanong ni Guning. Nanatiling tahimik ang dalawang killer. Well, nagsuot ng malamig na mukha si Guning, pagkatapos ay mabigat na natapakan ang bukong-bukong ng isang mamamatay tao. Sa malutong na tunog, nabasag ito at namilipit ang mukha ng pumatay sa sobrang sakit. Sabihin mo sa amin, sabi muli ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Gayunpaman, nanatili pa rin silang tahimik. Kung tumanggi kayong sabihin sa amin, maaari kayong mamatay, sabi ni Leng Xiaoteng na nakatingin ng diretso sa kanila. Ganunpaman, mukhang matigas pa rin ang dalawang pumatay. Ang aming nasyonalidad ay bansaway, at ang iyong bansa ay walang karapatan na hatulan kami. Ito ay ang katotohanan. Kung walang kasunduan sa extradition, walang karapatan ang ibang bansa na hatulan sila. Bukod pa rito, hindi naniniwala ang dalawang mamamatay tao na maglalakas loob sina Guning at Leng Xiaoteng na patayin sila, dahil ito ay magiging isang seryosong internasyonal na problema. Hanggat maaari silang tumakas pabalik sa bansaway, ligtas sila. O talaga, si Leng Xiaoteng ay tila hindi nag-aalala. Inilabas niya ang kanyang card ng opisyal ng militar na may kalmadong mukha. Hindi mo ba alam na maaari kang hatulan ng kamatayan kung susubukan mong pumatay ng isang opisyal ng militar? Nang makita iyon, muling natigilan ang dalawang killer. Sabihin mo sa amin kung sino ang nagpadala sa iyo dito. Mapaparusahan kita ng mahina at hindi ito magiging internasyonal na kaso. Kung ano ang mangyayari sa iyo sa hinaharap, ito ay lubos na nakasalalay sa iyong sarili, sabi ni Leng Xiaoteng. Ito ay isang tangkang pagpatay,
kaya hindi sila mahatulan ng kamatayan ayon sa batas. Siyempre, kung gusto ni Leng Xiaoteng na mamatay sila, ilang salita lang iyon, ngunit tutuparin niya ang kanyang pangako kapag nagawa niya ito. Natakot ngayon ang dalawang pumatay sa tunay na pagkakakilanlan ni Leng Xiaoteng. Gayunpaman, kung sinabi nila sa kanya, papatayin sila ng kanilang mga kliyente dahil nilabag nila ang mga patakaran. Bukod dito, hindi sila sigurado kung tutuparin ni Leng Xiaoteng ang kanyang pangako. Gayunpaman, posibleng manatiling buhay sila kung sasabihin nila sa kanya, at maaari silang mamatay kaagad kapag tumanggi silang gawin iyon. Pagkatapos maghirap, nagpasya silang sabihin sa kanya. Bagamat mamamatay sila, natatakot din sila sa kamatayan. Ito ay si Amy Hill mula sa pamilya ng Hill, sabi ng lalaki na nasa ilalim ng kontrol ni Leng Xiaoteng. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Guning, ngunit hindi masyadong nagulat, dahil alam niyang hindi niya susuko si Amy. Kilala mo ba yung tao? Sa simula, inakala ni Leng Xiaoteng na siya ang target nila, ngunit sinabihan nila siya ng kakaibang pangalan. Narinig na niya ang tungkol sa pamilyang Hill, ngunit hindi pa niya ito kailanman nakipag-ugnayan, lalo pat nagkaroon ng mga salungatan o sama ng loob laban dito. Nang makita ang reaksyon ni Guning, napagtanto niyang si Guning ang kanilang target. Nagkaroon kami ng conflict, sabi ni Guning, ngunit hindi sinabi sa kanya ang mga detalye. Nang marinig iyon, nagalit si Leng Xiaoteng. Kung siya ang target nila, hindi siya magkakaroon ng maraming damdamin, ngunit hindi siya papayag na may saktan si Guning. Kahit sino pa ang manggahas na saktan si Guning, babayaran niya ito. Sigurado ka ba? Bituin ni Guning ang mga mata ng pumatay. I'm very sure, sabi niya nang walang gulat. Kung ganoon, pinaniwalaan ito ni Guning sa ngayon. Anong gusto niyang gawin mo sa akin? Tanong ni Guning, bagamat nasa kanya na ang sagot. Hindi ito ang unang pagkakataon na inatake siya ng ibang babae kung tutuusin. Tama siya. Nais niyang sirain namin ang iyong mukha at halayin ka, upang mabuhay ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa sakit, sabi ng pumatay. Nang marinig iyon, galit na galit si Leng Xiaoteng. Hindi siya makapaniwala na magiging ganito kamali siya ang babae. Binigyan ni Guning si Leng Xiaoteng ng isang sulyap, at ang kanyang puso ay nalulungkot para sa kanya. Mayroon ka bang numero ng telepono niya? Tanong muli ni Guning sa pumatay. Oo, sabi ng pumatay. Ibigay mo sa akin ang iyong telepono, sabi ni Guning. Hindi siya nagdalawang isip at ibinigay ang kanyang telepono kay Guning. Agad itong tinawagan ni Guning. Sa manor ng pamilya Hill sa Bansaway. Mga ad ng Pub Future. Naglalaro mag-isa si Amy sa kanyang silid nang matanggap niya ang tawag, at natuwa siya nang makita niya ang pangalan ng tumatawag. Naisip niya na siguradong matagumpay ito, kaya't nagmamadali niyang sinagot ang tawag. Bago pa makapagsalita si Guning, ibinuka ni Amy ang kanyang bibig sa pananabik. Avery, kamusta? Kahit na ito ay isang katanungan, naniwala si Amy na ito ay tiyak na isang tagumpay. Nagpadala siya ng dalawa na mamamatay. Minarkahan ng NF Euro Rapture ang paunang pag-host ng kabanatang ito sa NF Euro LSN. Paumanhin na binaygo kita, Miss Hill, sabi ni Guning na may pagmamalaki at katamaran. Wala man lang siyang inis. Ikaw, nakilala ni Amy ang boses ni Guning, at medyo nanginginig ang kamay niya sa takot. Paano ito posible? Paano niya magagamit ang phone ni Avery para tawagan ako? Miss Hill, I bet na sinabihan ka na ni Sito Ye na huwag mo akong guluhin, pero mukhang hindi ka nakikinig sa kanya. Well, sa palagay ko ay mababayaran mo lang ang nagawa mo ngayon, sabi ni Guning, pagkatapos ay ibinaba ang tawag sa kanya. Nang marinig ni Leng Xiaoteng ang pangalan ni Sito Ye, hindi siya nasisiyahan. Napagtanto niya ngayon na dahil sa Sito Ye kaya nagpakana si Miss Hill na sirain si Guning. Ano ang gusto mong gawin? Matutulungan kita, sabi ni Leng Xiaoteng. Alam niya na hindi hahayaan ni Guning na makawala si Miss Hill. Sasabihin ko sa iyo kapag nakapagdesisyon na ako, sabi ni Guning.
Siyempre, maghihiganti siya kay Amy, pero hindi tama ang oras, dahil abala siya sa sarili niyang negosyo. Oo naman, sabi ni Leng Xiaoteng. Hindi na siya nagtanong tungkol sa Sito Ye. Bagamat napaka-curious niya, mas natatakot siya na may inis si Guning. Dahil nalantad ang kanyang pakana, kinilabutan si Amy. Kung nalaman ni Sito Ye ang kanyang ginawa, imposibleng pakasalan siya nito. Bukod pa rito, nag-aalala siya na sasabihin ni Sito Ye sa kanyang pamilya na pasayahin si Guning, at parurusahan, sisihin o iiwan siya ng kanyang pamilya. Si Amy, gayunpaman, ay hindi natatakot kay Guning, dahil naniniwala pa rin siya na hindi siya kayang saktan ni Guning, dahil ipinanganak siya sa pamilya ng Hill. Gayunpaman, hindi niya alam ay si Guning ang tagapagmana ng pamilya sa CTB at siya rin ang magiging granddaughter-in-law ng bilang pamilya sa kabisera. Ang background ni Guning ay mas malakas kaysa sa pamilya ng Hill. Ang pamilyang Hill ay isang napakayamang pamilya sa Bansaway, ngunit hindi ito kabilang sa mga pamilya sa pinakamataas na antas. Sa kabaligtaran, kapwa ang pamilyang Tang at ang pamilyang Leng ay nangingibabaw sa mga pamilya. Bilang karagdagan, walang intensyon si Guning na lumaban sa pamilya ng Hill, at maghihiganti lang siya kay Amy. Gayunpaman, kung gusto ng pamilyang Hill na makilahok, hindi iisipin ni Guning na makipagkompetensya laban dito. Hindi siya ngingiti at titiisin. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis, at inaresto ang dalawang killer. Dahil sa pagkakakilanlan ni Leng Xiaoteng, hindi na nila kailangan pang magsabi ng oral confession, ngunit nagbigay pa rin sila ng ulat sa pulisya kung ano ang nangyari. Nang bumalik sina Guning at Leng Xiaoteng sa kotse at aalis na sana papuntang hotel, tinawagan ni Cao Wenshin si Guning at tinanong siya kung kailan siya darating. Guning at Leng Xiaoteng ay gumugol ng maraming oras sa dalawang pumatay, kaya matagal na silang hinihintay ni Cao Wenshin at Jinbei. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Guning si Leng Xiaoteng, bakit mo gustong magtatag ng kumpanya ng seguridad? Mga ad ng Pub Future. Dahil maraming retiradong sundalo ang hindi makahanap ng magandang trabaho, nagtayo ako ng kumpanya ng seguridad at naglalayong kumuha ng mga retiradong sundalo, sabi ni Leng Xiaoteng. Gusto ko ring magsimula ng security company, dahil kailangan ko ng sarili kong institusyon ng karahasan. Pakipakilala sa akin ang ilang mga retiradong sundalo na gustong magtrabaho sa industriyang ito, sabi ni Guning. Naisip na ngayon ni Guning na karahasan lamang ang makakapagprotekta sa kanya mula sa pag-atake ng iba. Walang problema, sabi ni Leng Xiaoteng. Dahil gusto ni Guning ang sarili niyang institusyon ng karahasan, hindi siya makikialam sa mga desisyon niya. Si Guning ay palaging isang malaya at malakas na babae, kaya hindi siya papayag na umasa sa iba, kasama na siya. Sa sandaling na-upload ng ilang tao ang video sa internet, nagdulot ito ng sensasyon, ngunit walang nakakaalam kung sino ang mga mamamatay tao na iyon. Oh, si Goddess Gu na naman ba? Sa tingin ko siya iyon. Napakamangha ni Goddess Gu. Kaya niyang talunin ang isang armadong lalaki. Tara, pwedeng ibang tao ang babae maliban sa kanya. May iba pang babae na magaling makipaglaban dito sa mundo kung tutuusin. Naniniwala ako na ang babae sa video ay si Goddess Gu. May sakit ka. Baliw ka. Ako lang ba ang taong tumutok sa dahilan kung bakit sinalakay ng dalawang killer si Goddess Gu? Siguro na-hire sila ng taong naiinggit kay Goddess Gu. Jesus. Sino ang papatay ng tao dahil sa selos? Nakakabaliw. I think she must have messed with someone na hindi niya dapat inisin. Hindi ako naniniwala na gagawin iyon ni Goddess Gu. May proof ka ba? Pakiusap, may ibang lalaki din sa video. Hindi kaya ang lalaki ang target at si Goddess Gu ang katulong? Sumasang-ayon ako. Hindi alam ni Guning na nag-viral muli ang isa pang video tungkol sa kanya, ngunit wala rin siyang pakialam dito. Umalis sina Leng Xiaoteng at Guning sa bahay bandang alas 10 ng umaga, at dumating sila sa hotel ng halos alas 12 na ng gabi dahil sa biglaang pag-atake. Bakit ang tagal mo? Tanong ni Cao Wenshin.
Hindi siya nagrereklamo, ngunit nag-aalala tungkol sa kanila. Naisip ni Cao Wenshin na tiyak na nakatagpo sila ng masikip na trapiko, ngunit nahuli sila ng halos 1 oras. May nangyari sa aming paglalakbay, sabi ni Guning, ngunit hindi na nagpaliwanag pa. Hindi na rin nagtanong si Cao Wenshin, dahil nandoon sila ngayon. Alas 1:50 na ng hapon ang kanilang eroplano, kaya't nagmamadali na silang matapos ang tanghalian at umalis papuntang airport. Wala silang masyadong oras, kaya binilisan nila ang pagkain at natapos ang kanilang tanghalian bago mag 12:30 p.m. Bagamat may sapat pa silang oras para pumunta sa airport. At normal lang ay humigit kumulang kalahating oras lang ang biyahe para makarating doon, kailangan pa rin nilang magmadali kung sakaling maabyutin sila ng traffic jam. Ang sasakyang minamaneho ni Leng Xiaotong patungo sa paliparan ay pagmamay-ari ng Shengxi Group. Kaya diretso niya itong ipinarada sa parking lot, at ang kanyang mga nasasakupan ay darating at itaboy ito pabalik. Ang grupo nila ay binubuo ng 4 na magagandang binata at binata, kaya nakatawag sila ng maraming atensyon nang pumasok sila sa loob. Bago sila nakasakay, natanggap ni Jinbei ang tawag ni Xu Jinchen, at tinanong siya ni Xu Jinchen kung nasaan siya ngayon. Sinabi ni Jinbei kay Xu Jinchen na nasa airport siya ngayon at lilipad na siya sa City B kasama si Leng Xiaotong. Nang marinig iyon, hindi nasiyahan si Xu Jinchen. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka sa City B? Kung gusto mong pumunta doon, lumipad ka na lang doon. Paakay na tayo, sabi ni Jinbei. Iniisip niya si Cao Wenshin sa lahat ng oras ngayon, at lubos na nakalimutan ang kanyang malapit na kapatid. Mga ad ng Pub Future. Hindi lang pala si Leng Xiaotong ang nagpahalaga sa kanyang kasintahan kaysa sa kanyang malalapit na kapatid. Nako, nasa City B din si Siming ngayon, di ba? Naalala ni Jinbei na nagpunta si Siming para makipagkita kay Qiu Yoxan sa City B nang matupad niya ang kanyang gawain. Tila mas pinahahalagahan nilang lahat ang kanilang mga kasintahan kaysa sa kanilang malalapit na kapatid. Biglang nasaktan si Xu Jinchen. Lahat ng malalapit niyang kapatid ay may girlfriend na ngayon, habang single pa siya. Pakiramdam niya ay siya ang kakaibang tao, at nag-atubiling sumama sa kanila sa City B. Pumunta ka dyan o hindi, depende sa'yo. Kailangan kong pumunta ngayon. Sasakay na tayo, sabi ni Jinbei at ibinaba ang tawag. Wala siyang pakialam kung sumali sa kanila si Xu Jinchen. Hindi sinabi ni Jinbei kay Xu Jinchen kung bakit sila lumilipad patungong City B. Kung alam ni Xu Jinchen na pumunta sila roon para dumalo sa seremonya ng pagbubukas ng tindahan ni Guning, syempre, sasali siya sa kanila. Sa huli, nagpasya pa rin si Xu Jinchen na lumipad patungong City B. Kaya, nagbook siya ng pinakabagong tiket sa eroplano, at ang eroplano ay lumilipat ng alas 3:00 ng hapon. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa Enyo Euro LB1N. Sina Leng Xiaotong at Jinbei ay dalawang nakakamangha na lalaki, at palagi silang pinagtutuunan ng pansin ng mga tao saan man sila lumitaw. Nang nakasakay na sila, napansin sila ng 2 stewardesses. Nakita sila ng 2 stewardesses na naglalakad papunta sa cabin, at sinubukang alamin kung saang klase sila nakaupo. Bagamat hindi nakaupo sina Leng Xiaotong at Jinbei sa first class cabin, ang kanilang mga namumukod tanging anyo ay sapat na kaakit-akit. Bilang karagdagan, hindi lahat ng mayamang tao ay ginustong umupo sa first class cabin, dahil maraming mayayamang tao ang may posibilidad na manatiling mababang profile. Nang nakasakay na ang bawat pasahero, nagsimulang mag-usap ang 2 stewardess tungkol sa kanila. Tingnan mo sila. Ang gwapo at sexy nila lalo na yung naka-black. Talaga. Sa tingin ko ang lalaking naka-gray ay mas magandang piliin, dahil ang nakaitim ay parang napakalamig. Mahal ko ang nakaitim. Bakit hindi natin subukan mamaya para makita kung alin ang mas madaling kunin? Mga ad ng Pub Future. Bakit hindi? Ang 2 stewardesses ay lubos na tiwala sa kanilang sarili, ngunit sa kasamaang palad ay pinili nila ang mga maling lalaki at sila ay tiyak na mabibigo. Kung tutuusin, parehong maganda ang 2 stewardesses,
Maganda ang hubog ng katawan, kung hindi, hindi sila magiging confident. Sa karaniwang mga kaso, gustong makipag-usap sa kanila ng mga lalaki kahit na hindi sila gumawa ng anumang aksyon. Gayunpaman, nakilala nila ang dalawang hindi pangkaraniwang lalaki sa eroplanong ito ngayon. Bago magsimula ang eroplano, kailangang tiyakin ng mga flight attendant na ang bawat pasahero ay nakasuot ng kanyang safety belt, kaya ang dalawang stewards ay naglakad patungo sa Leng Xiaoteng at Jinbei sa sandaling ito. Sa simula, ang upuan ni Leng Xiaoteng ay hindi kay Guning kundi si Jinbei, kaya nakipagpalitan si Guning ng upuan kay Jinbei at Jinbei, syempre, ay hindi sasang-ayon. Parehong nakaupo sina Leng Xiaoteng at Jinbei sa isang upuan sa aisle. Dumaan lang sa kanila ang dalawang stewardesses at sinulyapan muna sila, pero hindi umimik. Habang papalapit sila sa kanila, mas lalo silang nasasabik, dahil masyadong gwapo sina Leng Xiaoteng at Jinbei para hindi pansinin. Hindi nagtagal ay naglakad pabalik ang dalawang stewardess na may hawak na tumpok ng mga kumot. Sa sandaling ito, ang isang pasahero na nakaupo sa upuan sa bintana sa parehong hilera ni Jinbei ay binigyan siya ng kumot. Kaya binigyan siya ng stewardess ng isa, at sabay na tinanong si Jinbei, "Sir, kailangan mo ba ng kumot?" "Salamat na lang." Si Jinbei ay isang maginoo, ngunit hindi niya binigyan ng tingin ang stewardess, na ikinadismaya niya. Upang hindi makapukaw ng anumang espesyal na atensyon, tinanong din ng stewardess si Cao Wenshin na nakaupo sa tabi ni Jinbei, at tumanggi din si Cao Wenshin. Ang isa pang stewardess ay nagtanong kay Leng Xiaoteng ng parehong tanong, ngunit narinig niya ang parehong sagot, at nakaramdam din ng pagkabigo. Tinanong niya si Guning mamaya, ngunit hindi rin kailangan ni Guning. Bagamat tila hindi naiiba ang pakikitungo ng stewardess kay Leng Xiaoteng, napansin pa rin ni Guning ang dampi ng pagkadismaya sa kanyang mga mata nang tumanggi si Leng Xiaoteng. Bakit parang nadismaya ang stewardess nang tumanggi si Xiaoteng ng kumot at hindi man lang siya binigyan ng tingin? Naisip ni Guning sa kanyang sarili. Naniniwala siya na ang stewardess ay dapat maakit kay Leng Xiaoteng. Kasama niya ngayon si Leng Xiaoteng, ngunit sinubukan pa rin ng stewardess na makipag-usap sa kanya. Kung wala siya sa tabi niya, baka maging mas proactive ang ibang babae. Hindi nasiyahan si Guning, ngunit hindi niya ito pinansin, dahil kilala niya si Leng Xiaoteng. Hindi nagtagal ay lumipad na ang eroplano. Nang tuluyan na itong lumipad sa himpapawid, nagsimulang mamigay ng inumin ang mga flight attendant. Dahil alam na ni Guning na hinahangaan ng stewardess si Leng Xiaoteng, sinadya niyang hinawakan ang braso nito nang lumakad ito at tila napakalapit nila. Kaya naman medyo nagalit ang stewardess nang makita iyon. Kahit masama ang loob ng stewardess, ginawa pa rin niya ang kanyang trabaho at tinanong sila kung ano ang gusto nilang inumin. Parehong nag-order sina Leng Xiaoteng at Guning ng isang tasa ng kape. Gayunpaman, sina Jinbei at Cao Wenshin ay hindi pa mag-asawa, ngunit gusto nila ang isa't isa, kaya medyo nakakahiya kapag sila ay nakaupo ng magkasama. "Sir, ano pong gusto niyong inumin? Kape, tubig, tsaa, o juice?" Maganda ang ngiti ng stewardess. Itinaas ni Jinbei ang kanyang ulo, ngunit hindi tumingin sa stewardess. "Tea please," sabi niya sabay tingin sa mga inumin sa cart. "Sure, please wait a second," sabi ng stewardess, pagkatapos ay naghanda ng isang tasa ng tsaa para kay Jinbei. "Ano ang gusto mong inumin?" Biglang tinanong ni Jinbei si Cao Wenshin. Nang makita iyon, medyo nagulat ang stewardess na magkakilala sila at nagtaka siya kung ano ang kanilang relasyon. Gayunpaman, dahil hindi nag-iisa si Jinbei, hindi siya nagpatuloy sa pagsisimula ng pakikipag-usap sa kanya. "Kape po," sabi ni Cao Wenshin. Pagkatapos nito, sinabihan ni Jinbei ang stewardess na maghanda ng isang tasa ng kape para kay Cao Wenshin. Ang stewardess ay huminto sa pagsulyap kay Jinbei, at lumakad palayo maya-maya. Nang sa wakas ay makapagpahinga na ang dalawang stewardess, napag-usapan nila ang kanilang pinagdaanan, at pareho silang napabuntong hininga sa lungkot.
Bakit madaling makatagpo ang ibang stewardesses ng mayamang boyfriend sa eroplano, pero napakahirap para sa amin? Sabi ng isang stewardess. Eksakto. Hindi kami pangit o mataba. At maraming mayamang lalaki sa eroplano mula sa kabisera hanggang City B. Ngunit wala ni isa sa kanila ang tumitingin sa amin, maliban sa mga naghahanap ng mapang-asawa o one-night stand, ang sabi ng iba na sobrang lungkot. I think dahil siguro sa trabaho natin. Palagi kaming lumilipad mula sa isang lungsod patungo sa isa pa, at halos walang libreng oras. Kung sino mang lalaki ang gustong magkaroon ng girlfriend na tulad namin, kailangan nilang tiisin ang madalas naming pagliban. Ano ang dapat nating gawin? Kailangan ba nating manatiling walang asawa at walang asawa magpakailanman? Mga ad ng Pub Future. Sino ang nakakaalam? Sa kabisera, si Jang Roycan ay nagbabasa ng mga dokumento sa kumpanya ng kanyang pamilya. Bigla niyang natanggap ang tawag ng kanyang ama at narinig niya ang masamang balita na hinimatay ang kanyang lolo at papunta na siya sa Military General Hospital. Matapos marinig ang balita, nagmamadaling umalis si Jang Roycan sa kumpanya. Tinawag din ng pamilya Jang sina Master Leng at Master Shu, dahil sila ang matalik na kaibigan ni Jang Jongyo. Ang isang may edad na lalaki ay maaaring nasa malaking panganib kapag siya ay nagkasakit. Nang marinig ni Master Leng ang balitang ito, pumunta siya kaagad sa Military General Hospital, bitbit ang isang bote ng power crystals na ibinigay sa kanya ni Guning. Sinabi sa kanya ni Leng Xiaoteng na napakabisa ng gamot na ito. Hanggat nabubuhay pa ang pasyente, maaaring iligtas ng isang tableta ang kanyang buhay. Kung tutuusin, ang gamot na ito ay nakapagpagaling ng isang taong may sakit sa puso, at isang taong matagal nang napinsala ang mga paa. Bagamat naisip ni Master Leng na ito ay masyadong hindi kapanipaniwala, siya ay naging mas malusog pagkatapos uminom lamang ng 2 pildores. Dahil nasa panganib ngayon ang dati niyang kaibigan, naramdaman niyang dapat niyang ibahagi ang mahiwagang gamot na ito kay Master Jang, kahit na ito ay talagang kapakipakinabang o hindi. Nang dumating si Jang Roycan, si Jang Jongyo ay ipinadala na sa silid ng pagsusuri. Naroon din ang kanyang ama na ang pangalan ay Jang Zhengguo at ang kanyang ina, kasama ang kanyang tiyuhin na si Jang Zhenghua at ang kanyang tiyahin. Mukhang nag-aalala silang lahat. Bakit biglang nahimatay si Lolo? Tanong ni Jang Roycan pagdating niya. Wala kaming nakitang sintomas, ang lolo mo ay nahimatay ng walang abiso, sabi ni Jang Zhenguo, nakasimangot. Si Master Jang ay palaging malusog, at walang sino man sa pamilyang Jang ang mag-aakala na siya ay mahihimatay ng biglaan. Ilang oras na ba si Lolo? Tanong muli ni Jang Roycan. 2 o 3 minuto, sabi ni Jang Zhenguo. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Master Leng at nag-aalalang nagtanong, ano ang nangyari? Hindi pa namin alam ang dahilan, dahil ang aking ama ay mukhang maayos at pagkatapos ay nahimatay sa susunod na segundo, na ikinagulat namin, sabi ni Jang Zhenguo. Mga ad ng Pub Future. Inilabas ni Master Leng ang bote ng mga power crystal ng walang pagkaantala, at ibinigay ito kay Jang Zhenguo. Tingnan mo ngayon ang kalagayan ng iyong ama. Gaano man siya, tulungan siyang uminom ng tableta. Matutunaw ang gamot na ito kapag naipasok mo ito sa kanyang bibig, kaya hindi mo kailangang mag-alala na hindi niya ito malalamon. Bago pa matapos si Master Leng, binuksan ang pinto ng examination room, at agad siyang tumakbo pasulong. Kamusta na siya ngayon? Nagmamadaling tanong ni Master Leng. Ang mga doktor na nagsagawa ng pagsusuri kay Jang Jongyo ay pawang mga senior experts sa Military General Hospital, kasama ang Vice Director. Nang makita ng Vice Director ng ospital si Master Leng, nagulat siya, at sumagot ng may malaking paggalang. Master Leng, si Master Jang ay may cerebral thrombosis, isa, at siya ay nasa malaking panganib ngayon. Plano naming isagawa ang operasyon kaagad. Zhenguo, Zhenghua, kung nagtitiwala ka sa akin, tulungan mo muna ang iyong ama na inumin ang tabletang ito. Maaari kaming maghintay ng ilang minuto at sa palagay ko ay malamang na siya ay nasa isang mas mahusay na kondisyon. Tumingin si Master Leng kina Jang Zhenguo at Jang Zhenghua.
Bagamat si Master Jiang ay nasa malaking panganib ngayon, tumagal pa rin ng ilang minuto para maghanda ang mga doktor para sa operasyon. Pinagkakatiwalaan kita, sabi ni Jiang Zhengguo. Bagamat nag-aalala pa rin siya, naniniwala siyang hindi magsisinungaling si Master Leng sa kanya. Ako rin, sabi ni Jiang Zhenghua. Dahil sinabi ni Master Leng iyon, hindi nang ahas ang Vice Director na pigilan siya, ngunit ipinagpatuloy nila ang paghahanda para sa operasyon gaya ng plano. Pagkatapos, kinuha ni Jiang Zhengguo ang bote ng gamot at pumasok ang grupo nila sa examination room. Agad na naglabas si Jiang Zhengguo ng isang power crystal, at inilagay ito sa bibig ni Jiang Zhongyu. Natunaw nga ito nang ipasok ito sa loob. Sa loob ng 2 minuto, unti-unting lumilinaw ang cerebral arteries sa ulo ni Jiang Zhongyu, at nagsimulang umagos din ang dugo, na ikinagulat ng Vice Director na nagmasid sa mga kagamitang medikal. Wow! It's. Hindi malaman ng Vice Director ang sasabihin dahil sa sobrang gulat. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Master Leng at ng iba pa. Ang mga arterya ng cerebral ay nagiging malinaw, at ang dugo ay nagsimulang dumaloy, huminga ng malalim ang Vice Director at sinabi sa pananabik. Bumabuti na ba ang tatay ko? Tanong ni Jiang Zhenghua na may kawalang katiyakan at pag-asa. Oo. Sobrang hindi ka panipaniwala, namangha ang Vice Director, dahil hindi pa niya ito nakita. Sa tingin ko ay hindi ko kailangang gawin ang operasyon, ngunit kailangan pa rin ni Master Jiang na manatili sa ospital ng ilang araw. Nang marinig na bumuti na si Master Jiang, natuwa ang lahat. Bagamat nasa panganib pa siya, malaki ang posibilidad na magising siya. Sinabihan ng Vice Director ang kanyang katulong na obserbahan ang mga kagamitang medikal, pagkatapos ay lumakad papunta kay Master Leng. Master Leng, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan mo nakuha ang gamot na ito? Nang marinig iyon, natauhan ang iba at tumingin kay Master Leng. Talaga? Master Leng, saan mo nakuha itong mahiwagang gamot? Tanong ni Jiang Zhengguo. Ito ang binigay sa akin ng future granddaughter-in-law ko. Kaya ko talagang maging malusog dahil umiinom ako ng gamot na ito, sabi ni Master Leng. Ano? Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Girlfriend ni Xiao Teng? Tanong ni Jiang Zhenghua. Oo, sabi ni Master Leng. Well, bumantong hininga si Jiang Zhenghua, ang magiging granddaughter-in-law mo ay talagang isang kahanga-hangang babae. Iniligtas niya ang aking anak at ngayon ay iniligtas niya ang buhay ng aking ama. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay girlfriend ni Leng Xiaoteng si Guning? Hindi ito matanggap ni Jiang Roikan. Mga ad ng Pub Future. Kilala mo ba ang magiging apo kong manugang? Tanong ni Master Leng na may pag-uusisa. Ito ba si Guning ang babaeng nakilala niya noon sa Antaygang Kalye? Maraming tao na may parehong pangalan, kaya hindi ito pinansin ni Master Leng. Oo, sabi ni Jiang Roikan na walang tingin. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanya. Ano siya? Siya ba ay isang madaling pakisamahan? Sa sandaling ito, lubos na nakalimutan ni Master Leng na ang kanyang matalik na kaibigan ay nasa panganib pa rin, dahil mayroon siyang nag-aalab na kuryosidad tungkol kay Guning. Wala siyang pakialam sa hitsura ni Guning, hanggat nagustuhan ito ni Leng Xiaoteng, ngunit ang kanyang personalidad ay napakahalaga. Kasusuklaman niya ito kung hindi niya makakasundo ang kanyang magiging apo, dahil magkakagulo ito kay Leng Xiaoteng. Si Jiang Roikan ay nagtatakang tumingin kay Master Leng. Bakit walang alam si Master Leng tungkol sa kanyang magiging apo na manugang? Nahiya rin si Master Leng, ngunit ipinaliwanag pa rin niya, hindi sinabi sa akin ni Xiaoteng ang maraming detalye, at hindi rin ako nag-background check dahil magagalit siya. Dahil ayaw niyang sabihin sa iyo, hindi ko rin masasabi sa iyo, sabi ni Jiang Roikan, ngunit medyo nalungkot siya. Ayos lang. Hindi ko sasabihin sa kanya na sinabi mo sa akin. Nangako si Master Leng. Saglit na nag-isip si Jiang Roikan, pagkatapos ay nagsabi, actually, ngayon ko lang siya nakilala, kaya hindi ko rin siya masyadong kilala, pero alam kong napakaganda niya. Kung gusto mong malaman ang higit patungkol sa kanya,
maaari mong hanapin ang kanyang pangalan sa internet, dahil sinakop niya ang mga headline sa loob ng maraming araw. Talaga? Bakit? Nagulat ang lahat. Sa oras na ito, si Jang Jongyo ay nagkakamalay. Vice Director, bumabalik na sa normal ang cerebral arteries at daloy ng dugo ng pasyente, at nagkakamalay na siya. Sabi ng assistant ng Vice Director. Mga ad ng Pub Future. Ano? Talaga? Ang lahat ay pumunta upang palibutan si Jang Jongyo sa silid, at sa labis na pananabik ay nakita nila ang kanyang daliri na gumagalaw. Bagamat ang ulo ni Jang Jongyo ay nasa kagamitan pa rin, kaya't hindi nila nakita ang kanyang ekspresyon sa mukha, ito ay isang magandang senyales na siya ay nagkakamalay. Isang doktor na naghanda para sa operasyon ang pumasok sa sandaling ito at sinabi sa Vice Director, handa na ang surgery room. Lumabas na sa panganib ang pasyente. Hindi na kailangang magpa-opera ngayon, tuwang-tuwang sabi ng Vice Director. Kung ang operasyon ay isang opsyon lamang, mas pinili nilang hindi ito piliin, dahil ito ay lubhang mapanganib. Ano? Ang pasyente ay wala na sa panganib. Nagulat ang doktor. Nasa malaking panganib si Master Jiang at maaaring mamatay anumang oras, ngunit ngayon ay wala na siya sa panganib. Alam ng doktor na hindi magbibiro ang Vice Director ng ospital na ito tungkol sa pasyente, ngunit ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Kaya, hindi maiwasan ng doktor na magduda kung tama ang resulta ng kanilang diagnosis. Gayunpaman, kahit na may pagdududa ang doktor, hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit anong kakaiba sa ngayon. Dahil hindi na kailangan ang operasyon, kailangan niyang umalis para sabihin sa kanyang mga kasamahan. Sa wakas ay ligtas na si Jang Jongyo, ngunit kailangan pa rin niyang manatili sa ospital sa ilalim ng pagmamasid sa loob ng ilang araw. Alinsunod dito, inilipat si Jang Jongyo sa isang VIP na silid ng pasyente. Ilang sandali pa, iminulat ni Jang Jongyo ang kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin siya nakakapagsalita o nakagalaw at natagalan bago siya makabawi. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbian site. Sa sandaling ito, sa wakas ay dumating si Master Shu makalipas ang ilang oras kaysa kay Master Leng, dahil naipit siya sa siksikan sa daan mula sa kanyang bahay papunta sa Military General Hospital. Si Master Shu ay nababalisa sa buong panahon mula noong narinig niya ang masamang balita. Dahil nag-aalala siya na baka hindi niya makita ang kanyang matandang kaibigan sa susunod na araw dahil sa kalagayan ng isang matanda. Dahil maayos na si Jang Jongyo ngayon, gamaan ang loob ni Master Shu. Lahat sila ay may na, at maaaring mamatay sa sakit o anumang oras, ngunit masaya pa rin sila sa kanilang edad at laging umaasa na mabuhay pa ng isang araw. Hindi sila nag-atubiling umalis sa mundong ito, ngunit nais lamang nilang manatili sa kanilang mga pamilya hanggat kaya nila. Nang malaman ni Master Shu na ang gamot ng kasintahan ni Leng Xiaoteng ang nagligtas sa buhay ni Master Jiang, nagulat din siya, at hiniling na si Guning ay magiging kasintahan ng sarili niyang apo. Well, sana ang babae ay magiging girlfriend ni Jin Chen, sabi ni Master Shu na may inggit, pagkatapos ay biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Sa palagay ko hindi ko masamang ideya kung magagawang nakawin ni Jin Chen ang kasintahan ni Xiaoteng. Huwag kang maglakas loob. Hinding-hindi ako papayag na mangyari ito. Si Master Leng ay tila baliw at agresibo. Sa wakas ay nagkaroon na ng kasintahan ang kanyang apo, at hinding-hindi siya papayag na kunin ng sino man ang kasintahan ng kanyang apo. Humagalpak ng tawa si Master Shu. Masyadong malamig ang Xiaoteng, at dapat wala siyang alam sa romansa, di ba? Gustong-gusto ng mga babae ang mga romantikong ginoo, at walang gustong humarap sa malamig na mukha sa buong araw. Magiging sobrang boring at malapit ng mainip ang dalaga. Si Jin Chen naman ay ibang-iba. Siya ay madaling pakisamahan at palakaibigan, at madalas kaming natutuwa sa kanya. Matutuwa lang ang isang babae sa lalaking tulad ni Jin Chen. Ang pangmatagalang relasyon ay nangangailangan ng romansa, sorpresa at kaligayahan.
Ang dahilan kung bakit pinuna ni Master Shu si Leng Xiaoteng at pinuri si Xu Jinchen ay dahil naramdaman niyang hindi patas na si Leng Xiaoteng na palaging may suot na malamig na mukha ay maaaring mag-K. Arun ng napakahusay na kasintahan, habang ang kanyang apo, si Xu Jinchen na palatawa at maamo, ay hindi walang asawa. Gayunpaman, ang mga salita ni Master Shu ay nagpaalerto kay Master Leng. Si Leng Xiaoteng ay talagang nanatiling malayo sa iba at madalang nangumiti sa sarili niyang lolo. Walang gustong tumingin sa malamig na mukha buong araw. Bagamat sinabi ni Leng Xiaoteng kay Master Leng na nakipag-date siya sa babae para sa layuning magpakasal, natakot si Master Leng na baka magsawa ang babae sa kanyang personalidad sa hinaharap. Sa pag-iisip niyan, si Master Leng ay nababalisa. Naisip niya na dapat niyang paalalahanan ng apo na alaga ang mabuti ang kanyang magiging apo kung sakaling may magnakaw sa dalaga. Walang pagkaantala, tinawagan ni Master Leng si Leng Xiaoteng, ngunit ang telepono ni Leng Xiaoteng ay naka-off sa sandaling ito. Nang makita ang mga reaksyon ni Master Leng, lahat ay natuwa. Kahit na lahat ng iba ay nakangiti sa kanya, si Master Leng ay nagpanggap pa rin na kalmado. Biglang naalala ni Master Leng ang sinabi ni Zhang Roiken sa kanya. Mga ad ng pub future. Chen Bing, hanapin ang pangalan ni Guning gamit ang iyong telepono ngayon, sabi ni Master Leng sa kanyang bodyguard. Si Master Leng ang mas matandang henerasyon, kaya hindi talaga siya marunong gumamit ng mga smartphone. Opo, Ginoo, sumagot si Chen Bing, at hinanap ang pangalan ni Guning sa internet ng sabay-sabay. Leng. Bakit mo hinahanap ang pangalan ni Girl Gu? Naguguluhang tanong ni Master Shu. Dahil isang babae lang ang kilala nila na ang pangalan ay Guning na boss ng Xiandian Antique Store, ngunit hindi nila alam na ang girlfriend ni Leng Xiaoteng ay pinangalan ng Guning din. Aalamin natin kasama ang resulta. Hindi na nagpaliwanag pa si Master Leng kay Master Shu, dahil siya mismo ay wala pang masyadong alam tungkol dito. Gayunpaman, napagtanto ni Zhang Roiken na dapat kilala ni Master Shu si Guning, ngunit bakit walang alam si Master Leng tungkol sa kanya. Sa sandaling naklik ni Chen Bing ang search button, nagulat siya sa mga resulta. Maraming balita tungkol kay Guning, ngunit kasama sa tanong na entry ang lahat. Anong mali? Nag-aalalang tanong ni Master Leng. Master Leng, pakibasa mo mismo. Si Chen Bing ay nag-click sa itaas na entry na nakabukas at ibinigay kay Master Leng ang kanyang telepono. Kinuha ito ni Master Leng, at nilapitan siya ni Master Shu para tingnan din. Na-curious din si Zhang Zhengguo at ang iba pa, kaya inilabas nilang lahat ang kanilang mga telepono para hanapin ang pangalan ni Guning sa internet. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin. Ang kamangha-manghang pambansang diyosa si Guning. Si Guning, isang 18 anyos na senior student sa high school, ay nakagawa ng maraming tagumpay na higit pa sa kakayahan ng mga normal na tao. Ang pinakamalinaw na larawan ni Guning ay nasa ilalim ng paglalarawan. Mga ad ng pub future. Nang makita ni Master Leng at Master Shu ang larawan, pareho silang nagulat. At ang mga sumusunod ay mga balita tungkol kay Guning na naging viral sa internet. Isang aksidente sa sasakyan sa isang highway sa CTD. Isang matapang at makapangyarihang babae ang sumalo sa gulong nito. Mga larawan na kalakip. Sa kabisera, dinukot ng isang lalaki ang isang batang lalaki sa isang overpass. Sinalo ng isang babae ang lalaki mula sa likuran. Naka-attach ang video. Sa lungsod G, nagkaroon ng matinding salungatan ang mga migranteng manggagawa sa isang developer ng lupa. Isang batang babae ang bumagsak sa isang grupo ng mga security officer. Naka-attach ang video. Malaking balita. Ang kalihim ng Municipal Party Committee sa CTF, si Yuan Jizong, ay sinaksak ng isang baliw na lalaki sa labas ng sentro ng gobyerno. Agad na sinipa ng isang batang babae ang baliw at nahuli ng kanyang kinakasama ang kriminal. Nakalakip na larawan. Isang batang babae ang nagligtas sa buhay ng isang babaeng fan sa airport sa CTB. Mga larawan nakalakip. Binugbog ng isang batang babae ang isang dayuhang babae sa CTG. Ito ba ay labanan ng sama ng loob?
Naka-attach ang video. Upang linisin ang pangalan ng batang babae sa pakikipaglaban sa isang dayuhang babae. Naka-attach ang video. Matapos basahin ang balita, hindi lamang sina Master Leng at Master Shu, ngunit ang iba ay nagulat din. Wow, napakadi kapani-paniwala ni Girl Gu. Nagtatakang sabi ni Master Shu. Haha, haha, haha. Si Master Leng, gayunpaman, ay humahawak ng tawa sa mismong silid ng pasyente. Nang tila nalilito si Master Shu sa dahilan kung bakit biglang tumawa ng malakas si Master Leng, sabi ni Master Leng, mabuti. Hindi katakataka na gusto niya ng aking apo, ang aking magaling na apo. Sa pagkakataong ito, inalis ni Master Leng ang salitang, hinaharap, dahil lubos na hindi niya inaprubahan si Guning. Naiintindihan din niya kung bakit ang batang kasintahan ni Leng Xiaoteng ay maaaring magkaroon ng napakaraming tunay na mga antik, dahil siya ang boss ng Xiandian Antique Store. Nagawa ni Guning na ipapadala sa kanya ang pambihirang King's Green Jade dahil siya ay nagmamay-ari ng isang high-end na tindahan ng alahas. Bilang karagdagan, siya ay kasing galing sa pakikipaglaban gaya ng mga espesyal na puwersa. Nag-isip si Master Leng kung kaya niyang talunin si Leng Xiaoteng sa isang laban. Alam ni Master Leng na si Leng Xiaoteng ay isang alas na sundalo, ngunit hindi niya alam ang eksaktong antas ng kakayahan ni Leng Xiaoteng. Si Guning ay 18 taong gulang lamang, ngunit napakahusay na niya sa pakikipaglaban. Siya ay dapat na nakatanggap ng mga taon ng pagsasanay mula pa noong siya ay isang maliit na babae. Sa pag-iisip niyan, ang puso ni Master Leng ay sumakit para sa kanya. Kasabay nito, naghinala si Master Leng sa dahilan kung bakit nag-practice si Guning ng Kung Fu sa loob ng maraming taon mula pa noong bata pa siya. Ano ang mga kondisyon na nagpahirap sa kanya mula sa murang edad? May hinala si Master Leng tungkol sa background ni Guning. Tama siya. Sa nakaraang pagkakatawang tao ni Guning, siya ay isang industrial na especially iya pati na rin isang mamamatay, ngunit ngayon ang kanyang kaluluwa ay nasa ibang katawan. Anyway, inosente si Guning sa pagkakatawang tao na ito. Bagamat may hinala si Master Leng, naniniwala siyang kakayanin ito ni Leng Xiaoteng ng maayos. Anong apo na manugang? Hindi pa ito naiisip ni Master Shu. Hindi mo ba nabasa ang pangalawang balita? Inilibot ni Master Leng ang kanyang mga mata kay Master Shu, pagkatapos ay ini-slide ang screen upang ipakita sa kanya. Sa kabisera, dinukot ng isang lalaki ang isang batang lalaki sa isang overpass. Hinawakan ng isang babae ang lalaki mula sa kanyang likuran. Video attached, ang babae sa balita ay si Guning. Matapos basahin ito, napagtanto ni Master Shu na ang batang lalaki sa balita ay apo ni Master Jiang, si Jiang Haoyang, at ang babaeng nagligtas sa kanya ay ang kasintahan ni Leng Xiaoteng. Kung ganoon, ang kasintahan ni Leng Xiaoteng ay eksaktong Guning na nakilala nila noon. Masyadong nakakabigla para kay Master Shu na maibalik ang kanyang isip sa loob ng maikling panahon. Talagang hindi kapani-paniwala ang batang babaeng ito. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3LB1N. Mga ad ng Pub Future. Tuwang-tuwa si Master Leng nang malaman kung sino ang kanyang apo. Pagkatapos, naalala niya na ang matalik niyang kaibigan, si Jiang Zhongyo, ay nakahiga pa rin sa kama ng pasyente. Sa kabutihang palad, si Jiang Zhongyo ay bumuti na ngayon, kaya walang dapat ikabahala. Makalipas ang halos 12 minuto, sabay na umalis sina Master Leng at Master Shu. Sa sandaling ito, alam ni Jiang Roiken na imposibleng makakasama niya si Guning. Kung ibang tao ang boyfriend ni Guning, susubukan niyang makipagkompetensya para sa kanya. Gayunpaman, si Leng Xiaoteng ay isang taong hindi niya pinangarap na guluhin. Bukod dito, ayaw niyang magnakaw ng kasintahan ng ibang lalaki. At saka, nakahiga pa rin ngayon ang lolo niya sa patient bed kaya wala siya sa mood na isipin ang sarili niyang mga personal affairs. Noong ika-4 ng hapon, lumapag ang eroplano sa paliparan sa City B. Binuksan ni Leng Xiaoteng ang kanyang telepono nang bumaba siya sa eroplano,
at nakakita ng hindi nasagot na tawag mula sa kanyang lolo, kaya tumawag siya pabalik. Sa sandaling sinagot ni Master Leng ang tawag ni Leng Xiaoteng. Sinabi niya ng may katapatan, "Xiaoteng, isang matandang kaibigan ko ang nagsabi sa akin na ang isang lalaking may malamig na mukha ay hindi sikat sa mga babae. Gustong-gusto ng mga babae ang mga romantikong ginoo. Kaya dapat mong malaman kung paano maging banayad at romantiko, kung hindi, ang iyong kasintahan ay nababato sa iyong malamig na mukha sa hinaharap kahit gaano kakagwapo. Huwag mong hayaang maaga ng ibang nakakatawa at romantikong lalaki ang girlfriend mo mula sa iyo." Nang marinig iyon, natulala si Leng Xiaoteng saglit, dahil hindi ito ang karaniwang estilo ng pagsasalita ng kanyang lolo. Gayunpaman, naalerto siya sa sinabi ng kanyang lolo. Wala nga siyang ideya kung paano maging banayad at romantiko, at bihira siyang ngumiti. Bagamat nagtiwala siya kay Guning, nag-aalala pa rin siya na baka iwan siya nito balang araw. Sa pag-iisip tungkol doon, tumingin si Leng Xiaoteng kay Guning na may halong emosyon. Siya ay nagpasya na matutong maging banayad, romantiko at nakakatawa, hindi niya kailanman papayagan ang sinumang lalaki na nakawin si Guning mula sa kanya. Nagulat din si Guning matapos marinig ang sinabi ni Master Leng. Parang may magnanakaw sa kanya ngayon. Si Leng Xiaoteng ay hindi maamo o maasikaso gaya ng mga normal na lalaki, ngunit nagmamalasakit siya sa kanya at lubos na pinahahalagahan siya, na hindi kayang gawin ng 70% ng mga lalaki. Kahit na hindi romantiko si Leng Xiaoteng, hindi niya ito pinansin at minahal siya gaya ng dati. Dahil naniniwala siya na siya ang kanyang Mr. Right, magiging tapat siya sa kanya hanggat tapat ito sa kanya at hindi siya sasaktan. "Oo naman, naiintindihan ko," sabi ni Leng Xiaoteng, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Guning at hinawakan ito, na para bang mawawala siya kapag kumalas siya sa kamay. "Ningning, akin ka, at maaari ka lang maging akin habang buhay." Mga ad ng Pub Future. Natuwa si Guning. Oo naman. Nang marinig iyon, natuwa si Leng Xiaoteng. Nakita rin ni Guning ang isang hindi nasagot na tawag mula kay Qiaoya nang i-on niya ang kanyang telepono. Tinawag siya ni Qiaoya isang oras ang nakalipas, kaya naniwala siya na dumating na sila. Pagkatapos ay tinawagan ni Guning si Qiaoya. Tama siya. Nagpapahinga ngayon sina Qiaoya at Gao Yi sa Huangdeng Hotel sa downtown gaya ng sinabi ni Guning sa kanila. Sinabi sa kanya ni Guning na magkikita sila mamaya sa hotel. Ang Land Rover ni Cao Wenxin ay nakaparada sa parking lot, kaya pumunta sila sa sentro ng lungsod sa loob nito. Si Guning ay may iba pang bagay na dapat harapin, kaya hindi siya pumunta kaagad sa bahay ng pamilyang Tang, ngunit tinawagan si Guman at sinabi sa kanya na siya ay ligtas. Pinlano ni Guning na makipagkita muna kay Zhou Zhenghong upang tingnan ang sangay ng alahas at tingnan kung paano ang lahat sa pagbubukas ng seremonya na gaganapin bukas. Pagkatapos noon, kinailangan niyang makipagkita kay Yuzi para makita kung nakahanda ng husto ang mga gown. Personal na sinuri ni Guning ang trabaho, hindi dahil hindi siya nagtitiwala kay Quan Mingkai o Zhou Zhenghong, kundi para makapagpahinga ang kanyang isip. Pagkatapos ay tinawagan ni Guning si Zhou Zhenghong at tinanong siya kung nasaan siya ngayon. Si Zhou Zhenghong ay nasa sangay ng alahas, kaya sinabi ni Guning sa Jinbei ang address nito at dumiretso sila doon. Si Jinbei ang driver, dahil naka-recover na siya. Gayunpaman, hindi niya nagustuhan ang kotse ni Cao Wenxin dahil ito ay matingkad na pula, na masyadong kapansin-pansin. Si Jinbei ay isang tuwid na tao, at hindi niya kayang tiisin ang matingkad na pula. Dahil may dalawang lalaki sa kotse, hindi nila aabalahin ang mga babae sa pagmamaneho, at si Jinbei ay hindi nang ahas na hayaan si Leng Xiaoteng na maging driver. Bagamat magka-team sila, si Leng Xiaoteng talaga ang nangunguna sa kanila. Kahit na hindi iyon pinansin ni Leng Xiaoteng, kailangan pa rin nilang kumilos ayon sa patakaran, kaya si Jinbei ang naging driver sa huli. Tinulungan ng pamilyang Tang si Guning na makahanap ng tindahan sa labas mismo ng pintuan sa timog ng Fengxiang Shopping Mall.
Napakalaki ng Fengshan Shopping Mall at hindi ito isang simpleng gusali. Ito ay 120,000 square meter recreation center na binubuo ng 40% catering, 20% entertainment, at 40% retail apparel. Sa CTB, pinili ng karamihan ng mga tao na gumastos ng pera sa Fengshan Shopping Mall.